Salamat. Female Team Light Cloud, pwede bang tanggalin mo ang iyong maskara? Sinabi ni Lance, hindi na kailangan. Sige, ayon sa gusto mo, hayaan mo muna akong ipakilala sa iyo. Ang pangalan ko ay Balbina, ako ang kapitan ng alyansang ito, kasalukuyang nasa ika-5 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Sila ay, Peachy, Lexi, Ellen, Nella, Lenaika, at Dandan. Siyempre, hindi na kailangang ipakilala pa si Helena. Mabuti. Tumango si Lance, kakaunti lang ang sasabihin ni Lance dahil iisa lang ang layunin ni Lance, na protektahan ang kanyang kapatid. Kaya, si Lance ay nagbigay ng napakaseryosong hitsura. Hindi nagtagal, pumasok sila sa True Beast Forest. Sinabi ni Kapitan Balbina, mag-ingat, lahat, panatilihin ang iyong espiritu, at pumatay ng maraming mahiwagang hayop na makikita mo na nasa itaas ng ika-3 yugto ng Red Rank, mas marami ang mas mahusay. Malapit na, may lalabas na magical beast. Ungol. Ang mahiwagang hayop ay sumugod dito ng umuungal, ito ay isang pulang rango sa ika-4 na yugto ng mahiwagang hayop. Sumigaw si Balbina, lahat kayo ay umatras at mag-ingat sa paligid, haharapin ko ang halimaw na ito. Si Balbina ay nasa ika-5 yugto ng body tempering, kaya pinakamainam para sa kanya na gumawa ng isang hakbang na may kaunting panganib. Sa sandaling ito, isang anino ang biglang kumislap. Bang! Sa isang sampal, sumabog ang ulo ng Red Grade 4 na magical beast na iyon, at ang taong gumawa nito ay si Lance. Hinawakan ni Lance ang Demon Core sa kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan, ako pa rin iyon. Ah! Natulala ang 8 babae, nakipag-away din sila para harapin ang halimaw, ngunit sinampal ito ni Lance hanggang sa mamatay. Inihagis ni Lance ang magic core kay Balbina. Wow! So handsome! Bulalas ng babaeng tinatawag na Dandan. Sa katunayan, ang paraan ng paghampas ni Lance sa ulo ng mahiwagang hayop ay cool. Medyo awkward na ngumiti si Balbina at nagsabi, Wind Lightning, salamat, kahit na kaya ko ring pumatay ng Red Rank 4th Stage Magical Beast, siguradong hindi ako kasing bilis mo, talagang karapat-dapat kang talunin ang malakas na tao ni Luca. You're welcome. Sabi ni Lance na may seryosong mukha. Sumigaw si Balbina, kung gayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay, sa pagkakataong ito na kasama natin ang Wind Lightning, maaari tayong lumalim ng kaunti. Captain, ang True Beast Forest ay hindi maaaring biro, kung makatagpo tayo ng kawan ng mga hayop, iyon na ang katapusan nito, sa tingin ko mas mabuting manghuli tayo ng mga hayop sa loob ng lugar na ito. Sabi ng babaeng tinatawag na Lexi. Sinabi ni Kapitan Balbina, kung hindi tayo papasok sa lungga ng tigre, dapat tayong magtungo sa mas mahirap na lugar dahil mayroon tayong mas malakas na koponan, kung ang lahat ay natatakot na tumakbo sa isang grupo ng mga mahiwagang hayop, kung gayon hindi na kailangan ng lahat. Halika, bukod pa, may mas malaking pagkakataong makasagasa sa isang grupo ng mga mahiwagang hayop dito. Sige. Naalala ni Lance ang araw na napapalibutan siya ng daan-daang mahiwagang hayop sa panahon ng pagtatasa ng mga panlabas na disipulo, naisip ni Lance na nakatagpo siya ng isang kawan ng mga mahiwagang hayop noong araw na iyon. Ang ilang mga mahiwagang hayop ay mahilig mamuhay ng magkakagrupo, ang ganitong uri ng mahiwagang hayop ay ang pinaka-nakakatakot, kahit na ito ay isang napakababang antas ng mahiwagang hayop, kapag marami pa sa kanila, ito ay magiging higit na nakakatakot. Nagtanong si Lance, ano ang mangyayari kung makatagpo tayo ng isang grupo ng mga mahiwagang hayop? Sinabi ni Balbina, kung makatagpo tayo ng isang grupo ng mga mahiwagang hayop, kung marami sila, lahat sila ay masisira, kung kakaunti sila, marahil iilan ang makakatakas. Ilan ang sobrang dami? Higit sa 50 ang bilang, kahit Red Grade 2, delikado pa rin, kung 50 Red Grade 4 beasts, siguradong mamamatay kaming siyam sa pagkakataong ito. Sabi ni Balbina. Natarante si Dandan at nanalangin, sana ay hindi tayo maging malas,
ilang beses na nating narinig ang tungkol sa ilang malas na alyansa na bumangga sa mga grupo ng mga mahiwagang hayop at lahat ay nalipol sa True Beast Forest. Tulungan tayo ng Diyos, nanalo tayo. Huwag ganyan. Malas. Walang ibang sinabi si Lance, kung 50 Red Class 4 na hayop iyon, kung gayon ito ay talagang isang kaunting takot. Ngunit pagkatapos, kay Lance, ito ay medyo nakakatakot, hindi sa punto kung saan matatakot si Lance sa kanila, pabayaan ang siyam sa kanila na namamatay dito. Hindi nagtagal pagkatapos maglakad muli, sumigaw si Peachy, sa ilalim ng punong iyon sa unahan, may isang halimaw, hindi ko alam ang lakas nito sa ngayon. Sumigaw si Balbina, maging mapagbantay ang lahat, inaayos ang anting-anting sa handa, dahan-daang lumapit sa punong iyon. Nakabantay agad ang lahat. Si Lance, sa kabilang banda, ay naramdaman na ang lakas ng mahiwagang hayop na iyon, mga red grade 5. Sa sandaling iyon, naramdaman din ito ni Balbina at sumigaw, isa itong red rank 5th stage magical beast. Ano ba? Napakalakas, bye-bye, ikaw lang ang nandito na nasa ikalimang yugto ng pagpino ng katawan, ikaw lang ang makakaharap sa mahiwagang hayop na iyon Sinabi ni Balbina, ayon sa mga lumang tuntunin, tumulong ka at haharapin ko ito, siguraduhing bigyang pansin, kapag hindi mo na ito matalo, maghanda upang mabilis na makatakas. Teka, nasaan yung wind lightning? Oo. Masyado lang ba tayong kinabahan at nakalimutan ang wind lightning? Biglang nag-relax ang lahat, oo, sobrang na-stress, ang taong natalo pa ni Feng Lightning kay Luca ay natatakot pa rin sa red rank 5th stage beast na ito. Nang lumingon ang lahat sa likuran nila, walang bakas ng Lance. Hoy, nasaan ang lahat? Sa sandaling ito, sa ilalim ng puno sa harap namin, ang mahinang dagandong ng takot mula sa mahiwagang hayop ay lumabas. Nagulat si Balbina, ang mahiwagang hayop na iyon ay naglabas ng dagandong ng ng takot at kawalan ng pag-asa. Mahiwagang hayop na iyon ay naglabas ng dagandong ng takot at kawalan ng pag-asa, maaari ba, isa pang mas malakas na mahiwagang hayop ang dumating. Ang 8 babae ay agad na sumugod upang makita, ngunit nasaan ang mas malakas na hayop, ngunit sa halip, si Lance ay nakatayo sa harap ng halimaw na iyon. Ang mga mata ng hayop ay puno ng takot habang nakatingin ito kay Lance, dahan-daang umatras na may desperado na boses. Nang makita ang eksenang ito, natulala sina Balbina, Helena, Peachy, Dandan, Nella, Lenaika, at ilan sa mga babae. Oh my God, wind lightning actually made that red grade 5 beast na makaramdam ng takot at kawalan ng pag-asa. Gulat na sabi ng babaeng tinatawag na Lenaika. Sa sandaling ito, si Balbina, na siyang kapitan, ay kailangang humanga sa pagkakaiba, naging parang kaaway lang sila, ngunit ang iba, wind lightning, ay nagparamdam sa hayop na parang isang kaaway. Kahit si Helena ay naramdaman sa sandaling ito na ang wind lightning na ito ay talagang isang toro. Ang mga mata ni Lance ay puno ng layuning pumatay habang nakatingin siya sa halimaw na nasa harapan niya, ang halimaw ay hindi tanga, pakiramdam niya ay malakas ang kabilang partido, kaya natakot ito. Sa sandaling ito, tumalon si Lance at tumalon, nakataas ang kanyang palad. Inumin. Bang! Tinampol ni Lance ang likod ng halimaw. Aw! Ang mahiwagang hayop ay nagpakawala ng isang malungkot na alulong, ang likod nito ay direktang hinampas ni Lance sa dalawa, patay na lampas sa kamatayan. Wow! Napakalakas! Sigaw ng mga babae sa pagkamangha, isang red rank 5th stage beast, ang lakas na ito ay katumbas ng 5th stage ng body refining, ang kanilang kapitan, si Balbina, ay nasa parehong level ng hayop na ito, sila ay, hindi ko alam kung kaya nilang talunin ang halimaw na ito, ngunit sinampal ito ni Lance hanggang sa mamatay. Wind lightning, ang galing mo talaga. Oo wind lightning, ayaw mo akong habulin. Biro ng babaeng tinatawag na Ellen kay Lance. Gayunpaman, mukhang seryoso si Lance,
wala siya sa mood na makipagbiruan sa kanya, at sinabing, napatay ko na ang halimaw na ito, hinukay nyo ang nucleus nito, mayroon pa ring 2 red grade 5 beast sa unahan, sila dapat ang kasama ng halimaw na ito, nakita na ng 2 halimaw na iyon ang pagkakataong makatakas, susundan ko sila. Pagkatapos sabihin iyon, si Lance ay tumakbo pasulong. 15:12. At nagulat ang mga babae, ano, may 2 pang halimaw. Isa lang ang nahanap namin, oh my god, kung hindi lang nandito si Wind Lightning ngayon, tapos 3 red class 5 beasts, hindi ba? Mapupuksa. Pinagpapawisan ng ilang babae, kabilang si Helena. Si Helena ay lubos na nagpapasalamat sa Wind Lightning sa sandaling ito, kung hindi siya dumating ngayon, talagang hindi siya makakabalik, naisip ni Helena kung gaano kalungkot ang kanyang kapatid kung mamatay siya rito. Mabilis na naabutan ni Lance ang 2 tumatakas na hayop. Bang! Bang! Sinampal ni Lance ang 2 magical beast na iyon sa red grade 5 hanggang sa mamatay sa 2 magkasunod na sampal. Ang red grade 5 ay walang kalaban-laban para kay Lance, pagkatapos ng lahat, napatay pa ni Lance ang ika-7 yugto ng body tempering, si Bryce, at si Lance ay medyo mas malakas kaysa doon sa ngayon, ang ika-8 yugto ng body tempering, at tiwala si Lance na kaya niyang harapin ang mga ito. Hinukay ni Lance ang 2 red rank 5th stage demon cores, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa Helena. Sinabi ni Lance, ang 2 magic core na ito ay itinuturing na aking pribadong pag-aari, tama ba? Tama. Si Balbina ay abala sa pagtango, makatwirang sabihin na ang unang demonic beast na napatay ay itinuturing ding pribadong pag-aari ni Lance. Ibinigay ni Lance ang 2 demon cores na kakapatay lang niya kay Helena, ibigay mo ito sa iyo. Si Helena ay abala sa pag-iling, hindi, kung talagang ganyan ka, ibigay ito kay Balbina at bilangin ito bilang sa koponan. Dahil hindi ito tinanggap ni Helena, walang pagpipilian si Lance kundi ibigay ito kay Balbina at bilangin ito bilang pakinabang ng koponan. Ang dahilan kung bakit hindi ito tinanggap ni Helena ay dahil ayaw niyang magkaroon ng ganoon kagandang relasyon sa Wind Lightning, bagamat pinasalamatan niya ang Wind Lightning sa pagprotekta sa kanya, ito ay salamat lamang. Si Lance ay may kaunting kawalan ng kakayahan sa kanyang puso, nakakatangang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi mahalaga, kasama si Lance dito, walang takot na walang magic core. Ituloy natin kahit na may malakas na tao na parang Wind Lightning, pero hindi tayo pwedeng maging pabaya, baka sakaling hindi makayanan ng Wind Lightning, o kung makabangga tayo ng grupo ng mga mahiwagang hayop na magiging katapusan nito, kaya huwag isipin na ito ay kasing ligtas. Inutusan ni Balbina ang lahat na sabihin, habang ang isang grupo ng mga batang babae ay tila nakaka-relax, may maaaring mangyari kung sila ay pabaya. Sa susunod na ilang oras, si Lance at ang iba pa ay nakatagpo ng 5 pang halimaw. 2 sa kanila ay nasa ika-5 ranggo ng pula, isa sa ika-4 na ranggo ng pula, at 2 sa kanila ay nasa ika-3 ranggo ng pula. Ang 5 halimaw na ito ay pinatay lahat ni Lance sa isang sampal, ang mga batang babae ay walang pagkakataon na gumawa ng anuman, sila ay may pananagutan lamang sa paghuhukay ng magic core. Napahiya si Balbina, Wind Lightning, sorry talaga, tingnan mo, kaninang umaga, lahat ng mahiwagang hayop ay pinatay mo, at wala kaming nagawa. Di bale, nagtataas lang ako ng kamay, tsaka sinusundan ko kayo, and I'm considered to be in the same group, so what I kill is what everyone else kills. Anyways, Wind Lightning, thank you very much. Sa susunod kung makabangga tayo ng halimaw, hayaan mo na lang kaming gawin ito minsan, at ikaw ay magbabantay sa amin sa gilid, okay? Pakiusap ni Poplar. Mabuti. Tumango si Lance. Maraming mahiwagang hayop sa True Beast Forest, mahigit kalahating oras ang lumipas, nakakita sila ng full-body green magical beast na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mag-ingat kayong lahat, may isa pang Earth Subaltern Demonic Beast, mga Red Level 5, this time, turn na namin na kumilos, Wind Lightning, hindi ka dapat kumilos, Abala si Balbina.
Tahimik na tumango si Lance at pinanood ang 8 babae na pasulong upang patayin ang Red Rank 5th Stage Beast. Nakita sila ni Lance na nag-iingat, na para bang kaharap nila ang isang napakalakas na kalaban, ang ilan sa kanila ay hindi makapagsalita, kung ano ang iniisip, gusto talaga ni Lance na umakyat doon at sampelan ito hanggang sa mamatay, makatipid ng napakaraming oras. Sa oras na ito, naglunsad ng pag-atake si Balbina. Flying Flower Palm. Tumalon si Balbina at nagpadala ng lumilipad na flower palm sa halimaw. Bang bang bang. Ang pamamaraan ng palad ni Balbina ay parang mga alon ng tubig, pinasabog ito sa isang bilog. Lumalabas na ang ginagawa ni Balbina ay isa ring lumilipad na bulaklak na palad, at naalala ni Lance na si Helena ay nag-practice din nito. Ungol. Ang halimaw ay tila ganap na hindi nasaktan at nagpakawalan ng dagindong, ang hangin na lumalabas sa bibig nito ay parang isang bagyo, na agad na naging sanhi ng pag-ihip ng buong kagubatan sa lakas ng hangin. Sa sandaling iyon, nagbago ang mukha ni Balbina, ang Earth Aster Dragon Beast na ito ay napakalakas, tila hindi niya kayang talunin ang halimaw na ito, sa normal na mga pangyayari, ang mga hayop sa parehong antas ay medyo mas malakas kaysa sa mga tao. No good, withdraw. Sigaw ni Balbina. Kasabay nito, mabilis na naglabas si Balbina ng Freeze Talisman. Pa! Sinampal ni Balbina ang hindi kumikilos na anting-anting sa halimaw. Ungol. Gayunpaman, umungal ang demonyong hayop na iyon, at isang malakas na unos ang natangay ng Determining Talisman sa isang pagkakataon. Ang mukha ni Balbina ay asul, anong pagkakamali, napakalakas ng halimaw na hindi man lang matagumpay na magamit ang Determining Talisman, kung ganoon, hindi ba siya matatapos? Gaya ng inaasahan, ibinuko ng halimaw ang dagwang bibig nito, at lalamunan na sana si Balbina sa isang kagat. Gayunpaman, nang isubo na ng halimaw si Balbina sa kanyang bibig, ang mga paggalaw nito ay biglang tumigil at tumingin ito sa likuran ni Balbina, na nagpakita ng takot. Lumingon si Balbina sa gulat, at sa kanya lang nakita na nakatayo sa likuran niya si Lance, nakaharap sa halimaw. Hindi nakapagtataka na ang hayop ay biglang hindi nang ahas na lunukan siya sa isang kagat, ito ay dahil si Lance ay dumating, at ang hayop ay nakaramdam ng takot. Sinabi ni Lance, umalis ka. Namumula ang mukha ni Balbina habang siya ay nagpanik at nagtago sa likod ni Lance. Hinampis ni Lance ang kanyang palad. Bang! Ang makapangyarihang hayop ay sinampal hanggang sa mamatay ng palad ni Lance. Phew! Nakahinga ng maluwag ang lahat. Wind Lightning, salamat sa pagligtas sa aking buhay. Ang kapitan na iyon, si Balbina, ay nagpapasalamat na sabi. Bahala ka, sa hinaharap, kung makatagpo ka ng anumang mga hayop na mas mataas sa ikalimang ranggo ng pulang klase, haharapin ko silang lahat, sa ibaba ng ikalimang ranggo, hahatiin ninyo ang gawain. Sabi ni Lance. Good. Tumango si Balbina at ang iba, sa sandaling ito ay medyo nahihiya si Balbina, hiniling niya kay Lance na bigyan sila ng pagkakataon, ngunit hindi niya inaasahan na halos kainin siya ng isang mahiwagang hayop. Sige, patay na ang mahiwagang hayop na ito, pwede na kayong umakyat at maghukay ng kaibuturan. Pagkasabi noon, tumalikod si Lance at naglakad pasulong. Tiningnan ni Balbina ang figure ni Lance at biglang medyo natukso, bagamat si Lance ay isang maikling lalaki, tila wala siyang pakialam. Mapait na ngumiti si Balbina, hindi inaasahan na medyo nataman pa siya ng Wind Lightning. Sa kasamaang palad, si Helena ang kinaiinteresa ng mga tao. Ang ilang mga batang babae, abala sa paghuhukay ng nucleus ng Magic Beast na iyon, pagkatapos ay sumunod sa mga yapik ni Lance. Peachy, Helena, napakalakas ng Wind Lightning sapat may tanggapin ka na lang. Tumango si Helena sa kanya, walang magtuturing sa moyo na pipi kung hindi ka magsasalita. It was originally such a powerful boy, if you don't like it, then we are not polite, don't blame we digging your corner then oh. Speechless, kung sinong mahal mo ang pupuntahan. Natahimik si Helena.
Sa katunayan, si Helena ay nagkaroon ng bahagyang higit na pagmamahal kay Lance, ngunit tanging pagmamahal. Ang pangunahing dahilan ay talagang ayaw ni Helena na umibig ng maaga, at si Helena ay kailangang magsumikap para sa kanyang ama na linangin at mapabuti ang kanyang posisyon sa pamilya sa hinaharap. Kung malakas man o hindi ang wind lightning, hindi niya ito masyadong inisip, dahil sa mundong ito, maraming malalakas na tao. Kung naghahanap si Helena ng mga makapangyarihan, hindi ba mas mabuti na direktang hanapin ang isa na nasa 50 o 60 taong gulang, o kahit 100 o 200 taong gulang, na umabot na sa yugto ng heart shining o spiritual harmony? 1513. Huminto si Lance at ang iba pa upang magpahinga sa tabi. 1513. Huminto si Lance at ang iba pa upang magpahinga sa tabi ng isang maliit na batis. Ang ilang mga batang babae ay abala sa paglabas ng simpleng tent na dala nila at inilagay sa lugar. Walang dala si Lance, walang ganoong komportableng tolda na matitirhan sa gabi. Gayunpaman, ayaw matulog ni Lance, tiyak na may magbabantay sa gabi, si Lance ang gagawa nito. Wind lightning, ano ang gagawin mo sa gabi? Tanong ni Poplar. Pananatilihin ko ang pagbabantay. Pero hindi ka pwedeng magpuyat sa lahat ng oras, kailangan mong makipagpalitan ng kahit na sino, kaya paano ito, salaitan tayo sa pagbabantay, at matulog ka sa aking tent habang ako ay nagbabantay. Sabi ni Balbina, feeling na parang medyo malabo ang tono ni Balbina, sino pa ba ang hihingi na matulog sa tent niya? Hindi ko kailangan matulog, bukod pa, hindi ako comfortable na kasama ka sa pagbabantay sa gabi. Pagtanggi ni Lance. So be it. By the way, maliligaw tayo ngayon sa creek, pwede bang patawarin mo kami? Sabi ni Balbina. Mabuti. Walang intensyon si Lance na samantalahin ang sitwasyon at agad na pumunta sa gilid. 8 batang babae, agad na naghubad ng kanilang mga damit at tumalon sa sapa upang maligo, ngunit sa kasamaang palad, ang gayong tagsibol ay hindi pinahahalagahan ng sinuman. Syempre, sa kanilang 8 batang babae, tanging ang katawan ni Helena ang isang tanawin na dumudugo ang ilong, ang iba pa. Ang 7 ay medyo katamtaman, ang katawan lang ng karaniwang modelo, malayo pa sa pag-abot sa uri ng Helena, hayaan ang mga tao na tumingin sa udyok na magpigil. Naghintay si Lance sa hindi kalayuan ng halos kalahating oras, nang biglang may sumigaw mula sa ibabaw ng sapa. Agad na lumipad si Lance. Anong mali? Mabilis na iligtas si Balbina. Sigaw ni Helena na nag-aalala. Sa sandaling ito, bukod kay Balbina, lahat ng iba pang 7 babae ay natapos ng maligo at nagbihis para pumunta sa pampang, tanging si Balbina ay wala kahit saan. Nasaan si Kapitan Balbina? Tanong ni Lance. Ngayon lang, biglang lumitaw ang isang hayop sa ilalim ng lupa mula sa ilalim ng waterhole at hinayla si Poplar sa ilalim ng tubig sa isang iglap. Underground demonic beast. Wind lightning, kailangan mong iligtas si Balbina, mukhang napakalakas ng halimaw na iyon sa ilalim ng lupa, kahit man lang nasa ika-6 na ranggo ng red class, hindi tayo makakalaban nito. Nag-aalalang sabi ni Sun. Tumingin si Lance kay Helena, medyo nanlumos si Lance sa loob, nandito siya para protektahan ang kapatid niya, pero kailangan niyang iligtas si Balbina. Ano ang tawag dito, paano kung may mangyari ulit sa lupa kapag si Lance pumunta upang iligtas si Balbina? Sumasakit ang ulo ni Lance sa pag-iisip tungkol dito. Si Helena ay abala sa pagsasabing, mahina ang hangin, mabilis kang pumunta, kung hindi ka pupunta, mamamatay lahat si Balbina. Walang pagpipilian si Lance kundi tumalon sa water pool at sumisid sa ilalim ng tubig. Sa katunayan ay nakakita siya ng isang bitek na bato sa ilalim ng tubig. Ang hayop sa ilalim ng lupa ay nag-drill sa pool ng tubig sa pamamagitan ng batong ito. Pumasok si Lance sa siwang ng bato at agad na nag-drill sa isang daanan sa ilalim ng lupa. Mabilis na tumakbo si Lance pasulong, umaasang may iligtas pa rin ang Poplar na iyon. Gayunpaman, hindi siya hahabulin ni Lance, kung hindi niya mahanap si Balbina sa loob ng 5 minuto, susuko si Lance sa pagliligtas kay Balbina at babalik sa kanyang orihinal na lokasyon. Pagkatapos ng lahat, narito siya upang protektahan si Tang. Helena. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto at hindi nahanap ni Lance si Balbina.
I'm sorry, Balbina. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang paghahanap sa iyo, kailangan kong bumalik sa sapa, kung sakaling may mangyari doon, pagsisisihan ko ito. Buntong hininga na sabi ni Lance, pagkatapos ay bumalik kaagad. Nang magsimulang bumalik si Lance, bigla siyang nakarinig ng mahinang tunog. Agad na hinanap ni Lance ang tunog na nanggagaling. Ang direksyon ng halimaw, nagmamadaling umakyat. Nakakita si Lance ng parang bulate sa ilalim ng lupa, ngunit may malaking bilog na katawan at may radius na hindi bababa sa 1 metro. Ang halimaw na ito ang katatapos lang gumawa ng tunog, ngunit hindi nakita ni Lance si Balbina. Mabilis na nagdesisyon si Lance at nagmamadaling umakyat. Bang! Dinurog ni Lance ang halimaw sa dalawa ng isang sampal, pagkatapos, kinaladkad ni Lance palabas ang isang lalaking nababalot ng malagkit na asido mula sa loob ng tiyan ng hayop, ito ay si Balbina. Tama ang hula ni Lance, si Balbina ay kinain sa loob ng tiyan. Tiyan! Captain Bai! Sigaw ni Lance, ngunit hindi tumugon si Balbina. Inilagay ni Lance ang kanyang kamay sa leeg ni Poplar at nakitang patay na si Poplar. Gayunpaman, ito ay kamamatay lamang. Lihim na sinabi ni Lance, hindi ko alam kung epektibo pa rin dito ang aking mga kasanayang medikal para iligtas ang mundo ng mga espiritu, ngunit kung hindi, wala na akong magagawa. Pagkasabi niyan, binuhat ni Lance si Balbina at nagmamadaling bumalik bilang sa abot ng kanyang makakaya, lumutang sa tubig, gustong iligtas ni Lance ang mga tao, syempre gusto niyang panatilihing malinaw ang hangin sa kinaroroonan nito. Lalabas na, lalabas na. Mahina ang hangin, kumusta? Si Helena at ang iba pa ay nag-aalalang lumapit. Sinabi ni Lance, patay na si Balbina. Ano? Oo! Sigaw ng ilang babae. Sinabi ni Lance na may kalmadong mukha, huwag kang umiyak, bagamat patay na si Balbina, ngunit alam ko ang kaunti tungkol sa sining ng pagbuhay sa mga patay, maaari ko lang subukan ngayon, kung mailigtas ko siya o hindi. Ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Nagulat ang ilang mga batang babae, hindi nila inaasahan na ang wind lightning ay may napakaraming kasanayan, ngunit alam din nila ang ilang sining ng pagbabalik sa mga patay. Agad na ibinaba ni Lance ang Poplar at naghanda na gamitin ang Resurrection of the Dead technique, ngunit walang pilak na karayom, medyo sumakit ang ulo ni Lance. Sinilip ni Lance ang lugar at biglang nakakita ng isang punong may tinak, magagawa lang ni Lance ang kanyang makakaya. Nakakuha si Lance ng isang dakot ng mahahabang tinak, na medyo pino at matigas, at tila isang magandang pamalit sa mga pilak na karayom. Hindi maintindihan ni Helena at ng iba pang 7 babae kung ano ang ginagawa ni Lance, ngunit mas hindi nila maintindihan, mas lalong hindi nila naiintindihan, kaya si Lance ay parang superior na tao sa kanilang mga mata. Sinimulan ni Lance na isagawa ang Resurrection of the Dead technique, sa kabutihang palad, ang istruktura ng katawan ng isang espiritual na tao ay eksaktong kapareho ng isang mortal, ang pagkakaiba lamang ay ang isa ay isang espiritong katawan at ang isa ay isang mortal na katawan. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ni Balbina ang kanyang mga mata. Phew! Nalulungkot din si Lance na maligtas, kinumpirma din ni Lance ang isang bagay sa pamamagitan nito, na ang kanyang mga kasanayang medikal ay kapakipakinabang din sa mundo ng mga espiritu, maliban na ang mundo ng mga espiritu ay hindi katulad ng mundo ng mortal, walang sinuman. Magkakasakit dito, ang mga sakit ay para lamang sa mga mortal. Kapitan Sebastian. Oo, buhay ka na sa wakas. Maraming batang babae ang masayang yamakap kay Balbina. Ako, anong problema ko? Naalala ko na nilamon ako ng isang hayop sa ilalim ng lupa. Sabi ni Balbina. Si Dandan ay abala sa pagsasabing, Balbina, si Wind Lightning yun ang sumugod sa ilalim ng lupa at iniligtas ka at hinukay ka sa tiyan ng halimaw, ngunit, patay ka na, ngunit, kamangha-mangha ang Wind Lightning yun, kaya kanyang dalhin. Binuhay mula sa mga patay at bubuhayin ka. Ah, salamat, Wind Lightning. Tumingin si Balbina kay Lance nang may pasasalamat. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang maging magalang, ito ay nakataas ang kamay. Tumingin si Balbina kay Lance, isang hindi mapigil na pagmamahal sa loob, si Balbina ay nagpakalakas ng loob na sabihin, Wind Lightning, iniligtas mo ang buhay kong ito, mula ngayon, sayo na ako.
15:14. Si Helena sa kabilang panig ay tila medyo napahiya. Sinabi ni Lance, "Captain, by mangyaring huwag kang magbiro sa akin, sige, ayos ka na ngayon, ipagpatuloy natin ang pangangaso ng mga hayop." Medyo nadismaya si Balbina nang makitang wala man lang nararamdaman si Lance para sa kanya. Sa mga sandaling ito, may dumagundong na tunog mula sa di kalayuan. Anong tunog? Kumunat ang noo ni Lance. Nako, hindi ito maaaring isang kawan ng mahiwagang hayop. Sabi ni Helena. Sumigaw si Balbina, "Bilasan mo, magtago ka, ito ay isang kawan ng mga mahiwagang hayop." Ah, ito ay talagang isang kawan ng mga mahiwagang hayop. Ang ilang mga batang babae ay natakot at nagulo. Sinabi ni Lance, "Kayong mga lalaki ay agad na nagtago sa ilalim ng lupa at pumasok sa lupa mula sa ilalim ng maliit na puddle ng batis mula kanina. Ano ang tungkol sa iyo?" Tanong ni Helena. Sinabi ni Lance, "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ako, anong uri ng kawan ng mga hayop ito, gayunpaman, maaari kong protektahan ang aking sarili, mabilis kayong tumalon sa pool ng tubig." Ang ilang mga batang babae ay bahagyang nag-alala at tumalon sa pool ng tubig, ngunit hindi sila agad na pumasok sa lupa, ngunit nagtago sa pool ng tubig, inilantad ang kalahati ng kanilang mga ulo upang tumingin kay Lance. What does he want? Don't tell me he wants to take on a bunch of beasts all alone. Sabi ng isang babae. Let's see first, I don't think Wendy will do anything blind. Sabi ni Balbina. Sa sandaling iyon, isang malaking grupo ng mga mahiwagang hayop ang dumating. Biglang pinalibutan ng grupo ng mga mahiwagang hayop si Lance. Nakita ng 8 batang babae na nagtatago sa tubig na mayroong hindi bababa sa 200 mahiwagang hayop at nanginginig sa takot, at karamihan sa 200 mahiwagang hayop na ito ay nasa ika-6 na ranggo ng red na ranggo, at mayroon pang ang ilan sa mga ika-7 ranggo ng red ranggo. Si Lance ay nag-iisa, nakaharap sa mahigit 200 mahiwagang hayop. Ungol. Ang 200 o higit pang mga hayop ay umungal, ang kanilang pulang dugo na mga mata ay nanlilisik kay Lance. Tumingin si Lance sa 200 o higit pang mga demonyong hayop sa harap niya at sumigaw, "Flame Palm." Agad na tumama si Lance gamit ang kanyang palad, ang hakbang na ito ay isang hakbang mula sa ika-10 antas ng naglalagablab na palad ng apoy, bukod dito, isinama din ni Lance ang immortal chi ng kanyang katawan sa naglalagablab na palad ng apoy, kaya hindi alam ni Lance kung gaano kalakas. Ang hakbang na ito ay, sa katunayan, si Lance mismo ay gustong subukan ito, nais niyang makahanap ng isang tao upang subukan ito, ngunit ngayon ay nagkataong nakatagpo siya ng isang grupo ng mga demonyong halimaw, kaya sinubukan niya ang kapangyarihan sa mga hayop. Boom! Isang nagliliyab na apoy ang lumabas mula sa palad ni Lance, na para bang ito ay isang rocketlet na nagbubuga ng apoy. Sa isang kisap mata, hindi bababa sa 100 mahiwagang hayop sa harap ni Lance ang sinunog ng palad ni Lance bilang inihaw na baboy, at maging ang mga puno ay naging itim na uling sa isang kisap mata. Si Lance mismo ay natigilan nang makita ang napakalakas na kapangyarihan, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang idagdag ang kanyang immortal chi sa Flame Palm, magiging napakalakas nito na masusunog nito ang 100 hayop bilang mga inihaw na baboy sa isang galaw. Ang palad na ito ni Lance ay tinawag na Flaming Volcano. Wow damn! Ang 8 batang babae na nagtatago sa puddle, na kalahati lang ng ulo ang nakalabas, ay natigilan nang makita nila kung gaano kalakas si Lance. Oh my God! Ito ba? Wind lightning pa rin ba ito? Thirst! Akala ko napakalakas noong natalo niya si Luca noon, pero ngayong nakita ko na siyang pumatay ng mahigit 100 mahiwagang hayop sa isang sampal, napagtanto ko na ang lakas niya para talunin si Luca noon ay balahibo niya lang. Napatulala, ang 8 babae ay natulala. Maging si Helena ngayon, sa sandaling ito, ay lubos na humanga, marahil, ito ang totoong wind lightning. Mahigit sa 200 mahiwagang hayop nang makitang ang kalahati sa kanila ay napatay sa isang kisap mata, ay natakot ng hanggal, at sa susunod na sandali, ang natitirang mga mahiwagang hayop na hindi patay ay agad na tumakas para sa kanilang buhay. Sa kasamaang palad, hindi sila hahayaang makatakas ni Lance. Uminom.
Biglang kumilos si Lance kasama ang flame volcano, at sa isang iglap, kung saan dumaan ang apoy, wala ni isang dahon ng damo ang tumubo, at ang mga buhay na hayop ay agad na naging mga inihaw na baboy, lahat ay handa ng kainin. Gayunpaman, si Lance ay mayroon lamang isang pares ng mga kamay, at sa huli, 12-dosenang mga hayop ang tumakas, ngunit si Lance ay nakapatay din ng higit sa 160 mga hayop. Phew! Huminga ng malalim si Lance, bagamat sunod-sunod na nagpadala siya ng 2 ganoong malalakas na palad, hindi napagod si Lance, nakapagpadala sana si Lance ng kahit 10 iba pang ganoong palad bago siya maubusan ng enerhiya. Lumingon si Lance at sinabi sa iilang tao sa water pool, sige, bumangon na kayong lahat. Si Helena, Balbina at ang iba pang 8 batang babae ay umahan mula sa tubig, ngunit nang ang 8 tao ay tumingin muli kay Lance ngayon, iba ang kanilang mga mata at hindi na sila nang ahas na tingnan si Lance bilang isang kapantay tulad ng dati. Nagustuhan lang ni Balbina si Lance sa kanyang puso, ngunit ngayon ay hindi na naglakas loob na gustuhin siya ni Balbina, dahil, halatang hindi karapat-dapat, paano niya magkakaroon ng mukha na magkagusto kay Lance. Nahiya si Balbina at sinabing, Senior Wind Lightning, pasensya na ngayon lang, may mga mata ako pero walang perlas, naglakas loob akong magsabi ng mga nakakahiyang salita bilang babae mo. Sumimangot si Lance kay Balbina at hindi umimik. Sa ngayon, lahat ng nadama ni Helena ay hindi siya karapat-dapat para sa Wind Lightning. Bukod dito, sa ngayon, sa loob ng puso ni Helena, hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na tumanggi kung ang Wind Lightning ay aamin sa kanyang karapatan. Ngayon, sa katunayan, ang isa ay napakahusay para talagang magkaroon ng lakas ng loob na tumanggi, ang mga tinatawag na mga salita na parang ayaw niyang umibig ay pawang mali, kung talagang nakatagpo siya ng isang hindi niya kayang tanggihan, ang lahat ay iba. Senior Wind Lightning, iyon ang tunay mong lakas ngayon lang, tama? Tanong ni Dandan. Tumango si Lance at sinabing, medyo, iyon ang pinakamalakas kong lakas. Wala nang kakayahan si Lance na itago ang kanyang lakas, ang martial skills ng spiritual realm ay iba sa mortal realm, kaya ang lifeblood concealment sa hindi na gumana ng husto ang mortal realm para kay Lance. Para itong isang kotse, kahit gaano ka pa magdagdag ng turbocharger sa harap ng isang eroplano, wala itong silbi. Sa oras na ito, ang babaeng iyon na tinatawag na Lexi ay nagsabi kay Helena, Helena, kung hindi mo masyadong mamahalin si Fang Light Cloud, malalampasan mo talaga ang nayon na ito at hindi magkakaroon ng tindahang ito, at ang buong Flying Cloud sect ay mananalo, hindi ako makakahanap ng ibang taong kasing talino niya. Natigilan si Helena, hindi maikikaila na tama si Lexi, kung hindi niya mamahalin ang ganoong makapangyarihang henyo, tiyak na hindi siya makakahanap ng isa. Napakalakas na henyo, kahit na mahulog siya. Sa pag-ibig ng maaga at iniuwi, matutuwa lang ang kanyang mga magulang at hindi siya papagalitin dahil sa maagang pag-ibig. Si Balbina ay abala din, tama, Helena, ang Wind Lightning ay partikular na dumating upang protektahan ka. Halata na nagusto ka niya, kung hindi ka pa rin interesado at hindi ka niya hinahabol, magsisisi ka na pumunta, ngayon. Karapat-dapat ka lang sa kanya ng kaunti, kung ako sayo, ako ang magkukusa. Ang mga mata ni Helena ay kumikislap at tumingin kay Lance, na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Lance, gayunpaman, ay medyo nanlumo, ang mga babaeng ito, hindi ba sila bulag na nag-iingay? Kung ito ay magpapatuloy, si Lance ay mapipilitang sumabog sa kanyang pagkakakilanlan, dahil si Helena ay kanyang kapatid, imposible sila, bukod pa, si Lance ay nanumpa, may isang babae lamang sa kanyang hinaharap, si Talia. 15:15. Abalang sinabi ni Lance, sige, huwag kayong gumawa ng anumang kalokohan. Natawa si Balbina, Lance, tinutulungan ka namin, at sinasabi mong nagpapakatanga kami, nakakahiya si Helena, hindi ka rin ba nahihiya, hahaha. Oo, Helena, huwag kang mag-alinlangan ang Wind Lightning ay hindi isang aktibong tao, kung hindi kayong lahat ang magkusa, tiyak na mawawalan kayo. Ibinaba ni Helena ang kanyang ulo at kinagat ang kanyang sariling labi, pero, ngunit hindi pa nilinaw ng mga tao ang kanilang intensyon, talagang ayaw ninyong magsimula ng away, okay. Sinabi ito ni Helena na may hiya at pulang mukha.
Halatang hindi matatanggihan ni Helena ang napakahusay na tao. Sinabi ni Balbina, Helena, natalo niya si Luca, hindi niya hinayaang habulin ka ni Luca, at pumunta siya sa True Beast Forest para protektahan ka, hindi pa iyon malinaw paano mo pa gustong ipakita ang puso niya Hahaha, tama, Helena, maging matapang ka. Bagaman ang Wind Lightning ay medyo mas maikli at medyo mas ordinaryong hitsura, ngunit, ang talento ay napakahusay, ang lahat ay lumulutang na ulap lamang. Sabi ng babaeng iyon na tinatawag na Ellen. Sila ay 7 babae, na patuloy na hinihikayat si Helena, at si Helena ay talagang hindi makahanap ng dahilan para tanggihan ang gayong talentadong lalaki, at sa loob-loob niya ay nagustuhan niya ito, kaya ngayon, malaki ang posibilidad na may mangyari na hindi ginawa ni Lance. Gustong mangyari, at iyon ay, talagang gustong umibig ni Helena kay Lance. Si Lance ay abala sa pagsasabing, huwag na nating pag-usapan ang bagay na ito, ipagpatuloy natin ang pangangaso ng mga Magic Beast, tama, lahat magmadali at iligpit ang napakaraming Magic Core na kakapatay ko lang Sinabi ni Balbina, Lance, ano ang pagmamadali? Hindi pa huli ang lahat para kolektahin ang mga ito mamaya, ikaw ay isang tao na mahiyain pa rin, hindi mo ba naririnig na tinanggap ka na ni Helena bilang default, hindi ka pa rin mas maagap. Abala si Lance, huwag kang magsalita ng kalokohan, ako kay Helena. Agad na huminto si Lance, gustong sabihin ni Lance na tumingin lang siya kay Helena bilang isang kapatid, ngunit, hindi pa sinasabog ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng kalayaang magsabi nito ay tiyak na makakasakit sa pagmamataas ni Helena, si Lance ay ginawang labis na nanlulumo. Hindi inaasahan ni Lance na mangyayari ito noon pa man. Say it. Why don't you say it? Pag-uudyok ni Balbina, sinabi ni Lance sa kalahati na huwag sabihin, kahit si Helena ay medyo kinakabahan dahil natatakot siya na may masabi si Lance na parang hindi niya gusto. Sinabi ni Lance, hindi ako mag-aabala na kausapin ka. Tumalikod si Lance at naglakad pasulong. Si Helena ay nagmamadali, abala, teka. Tumingin sa kanya si Lance. Sa takot na matalo, nagtanong si Helena, Wind Lightning, ayaw mo ba sa akin? Ako. Hindi alam ni Lance kung paano ito sasabihin. Windy, kung ayaw mo sa akin, bakit ka sumama para protektahan ako? I can't figure it out. Okay? Wind Lightning, I'll take you as a coward. If you really like me, ako, si Helena, ay handang ipangako sa iyo ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Helena, namumula siya kaya nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo, habang tumitibok ang kanyang puso, at kinakabahan siyang naghihintay muli ng tugon ni Lance. Si Balbina at ang kanilang mga babae ay abala sa pagsigaw, sama-sama, magkasama. Hindi na makapagpanggap si Lance habang nakikita niya ito, kung hindi niya ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao, masasaktan niya talaga si Helena. Bumantong hininga si Lance at sinabing, tumahimik ka. Natahimik ang lahat, tumingin si Lance kay Helena at sinabing, ate, pasensya na. What? Your voice. Nagulat si Balbina at ang iba pa nang biglang naging boses bata ang boses ni Lance. Si Helena ay nagulat din. Sinabi ni Lance, ate, pasensya na, sa totoo lang, ako si Lance, at natakot akong may mangyari sa iyo, kaya ginamit ko ang aking peking pagkakakilanlan para protektahan ka. Ikaw. Sa harap ng lahat, ang katawan ni Lance ay bumalik sa orihinal nitong anyo at hitsura, si Lance ay biglang naging isang 12 taong gulang na batang lalaki. Oh my God! Hindi makapaniwalang tinakpan ni Helena ang kanyang bibig, at ang iba sa mga babae ay nagulat din. Sabi ni Lance, ate, huwag kang magtaka, kaya kung magpaliit ng buto at magkaila, kaya nga ako naging iba, natalo ko si Luco noon, ayoko rin namang maabala ang kapatid ko. O aking Diyos, paano ito posible, kapatid, ikaw, paano ka magiging napakalakas? Hindi makapaniwalang sabi ni Helena. Sinabi ni Lance, walang imposible sa mundo, kaya lang hindi mo pa ito na-encounter. Oo, ako ito, kahit 12 taong gulang pa lang ako, pero ganito na ako katatag. Kaya lang hindi gusto kong maging masyadong nakakasilaw at gumawa ng gulo para sa sarili ko, kaya naman tinatago ko ang tunay kong lakas.
Nang kumuha ako ng assessment, nasa ika-4 na yugto na ako ng body refining, at syempre, nasa pang-4 pa rin ako. Yugto ng pagdalisay ng katawan. Ngunit maaaring hindi ka manalo kahit na ikaw ay nasa ika-8 yugto ng body tempering, abala si Balbina. Oo, baka hindi rin ako matalo ng 8th step of body tempering. Sige, alam mo lahat ng sekreto ko ngayon, sana hindi mo ako bigyan ng boses, kung hindi, tiyak na pukawin nito ang Flying Cloud Sect. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magnanais na hiwain at pag-aralan ako, o isipin na mayroon akong lihim na kayamanan na pipilitin akong ibigay ito at magdulot sa akin ng hindi nararapat na gulo. Loki, panatilihin lang ito sa upper middle level sa labas. Naririnig mo ba ako? Tiningnan ni Lance ang mga mata ni Balbina at ng iba pang 7 babae, hindi nag-alala si Lance kay Helena, natatakot siya na ngumunguya sila sa kanilang mga salita. Naiintindihan mo, huwag kang mag-alala. Si Balbina at ang iba ay abala sa pagtango, hanggang silang saktan si Lance dahil dito. Sa ngayon, alam na nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Lance, 12 taong gulang pa lamang, kaya na-refresh nila ang kanilang pananaw sa lakas ni Lance, kung tutuusin, kung gaano karaming tao sa mundo ang makakaabot nito sa 12 taong gulang. Tumingin si Lance kay Helena, lumakad at hinawakan ang kamay ni Helena at tumawag, "Ate, ikinalulungkot kong itinago ko ito sa iyo ng matagal. Ayos lang, ang ganda." Ngumiti si Helena, ngunit tila may bahid ng pagkawala sa ngiti, at hindi ko alam kung ano iyon dahil, inaasahan ko ang isang batang lalaki na kapareho niya ng edad na sumusunod sa kanya, pero kapatid pala niya. Nakita ni Balbina ang sitwasyon, abala sa pag-aliw, "Helena, okay lang, kahit na isang nakababatang kapatid na lalaki, ngunit, mas maganda pa rin ang nakababatang kapatid ang relasyon ay mas matatag, mga salita ng magkasintahan, kung isang araw ay iwanan ka, iyon ay katumbas ng wala, maging isang nakababatang kapatid, ngunit mas mabuti, talagang naiinggit ako na mayroon kang isang mahusay na kapatid." "Ma'am, oo, masaya din ako na napakalakas ng kapatid ko." Nakangiting sabi ni Helena, agad na itinapon ang bahagyang pagkawala sa kanyang puso at iniisip ang maliwanag na bahagi, isa na siyang optimistikong tao. Hinawakan ni Lance ang kamay ng kanyang kapatid at sinabing, "Ate, sa buhay na ito, tiyak na paprotektahan ka ni Kuya mula sa pambubuli, at tutulungan din ni Kuya si ate na makakuha ng pinakamayamang mapagkukunan para sa walang kamatayang paglilinang." "Ma'am, salamat kapatid." Niyakap ni Helena si Lance sa kanyang mga bisig, ang ulo ni Lance ay nakabaon sa pagitan ng mga taluktok ni Helena, mainit at napakatamis. Si Balbina at ang iba pa, ay walang katulad na inggit, inaabangan din nila ito, napakalakas ni Lance sa murang edad, hindi nila alam kung anong antas ng pag-iral siya sa hinaharap. 15-16. Sige, gabi na ngayon, magpahinga na tayo, ipagpapatuloy natin ang pangangaso ng mga hayop bukas ng umaga. Sabi ni Lance. Sinabi ni Balbina, sa totoo lang, makakabalik na tayong lahat ngayon, nakapatay na si Lance ng mahigit 100 mahiwagang hayop, sapat na ang ani natin para sa isang araw ngayon. Sinabi ni Lance, ang mga Magic Core ay hindi masyadong natatakot. Nang gabing iyon, si Lance at ang iba pa ay nagpahinga sa isang malayong lugar, at si Lance ang namamahala sa pagbabantay sa gabi. Walang mga salita para sa gabi. Kinabukasan, kumain sila ng mahiwagang karne ng hayop at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Katulad nito, patuloy na pumapatay si Lance, at araw-araw ay maaaring umani si Lance ng hindi bababa sa 30 hanggang 40 Magic Core, at sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Sa kabuuan, si Lance at ang iba pa ay nanghuli at nakapatay ng hanggang 500 Magic Core. Wow! Ang dami! Helena, ang galing ng kapatid mo. Bulalas ng ilang babae habang nakatingin sila sa tumpok ng Magic Nuclei. Oo, sa nakaraan, sa tuwing papasok tayo para manghuli ng mga Magic Beast, maaari lang tayong manghuli ng kabuoang 40 o 50 Magic Nuclei, ngunit ngayon, ito ay higit pa sa inaani natin sa isang taon, at halos 100 sa kanila. Lahat sila red grade 5 or higher, hihihi. Ma'am,
Napakarami na nating naani sa pagkakataong ito, kung kaya nating anihin ito kada buwan, hindi na natin kailangang mag-alala na wala tayong mga spirit stone na malilinang sa hinaharap. Masayang sabi ni Helena, at tumingin sa kanya. Si Lance na lumapit sa hindi kalayuan, labis na humahanga sa kanyang kapatid. Lumapit si Lance at sinabing, handa na tayong bumalik. Good. Tumango si Balbina. Tiningnan ni Lance ang mga magic core sa lupa at nagtanong, itong mga magic core, halos ilang spirit stone ang maaari nating palitan. Kuya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa exchange ratio sa pagitan ng mga mahiwagang core at mga espiritong bato. Ang 30 mahiwagang core ng ikatlong ranggo ng pula ay maaaring ipagpalit sa isang unang klaseng batong espiritu. 20 mahiwagang core ng ika-4 na ranggo ng pula ay maaaring ipagpalit sa ang isang first class na spirit stone. Sabi ni Lance, so, ang halaga ng red grade 6 stage demon core ay katumbas lang ng first grade spirit stone. Oo. Binilang lang namin ang mga ito, at mayroon kaming kabuoang 8 red rank 7th grade magical cores. 20 red rank 6th grade magical cores. 70 red rank 5th grade magical cores. 200 red rank 4th grade magical mga core. At 300 red rank 3rd grade magic core. Kung gayon, ilang mga spirit stone ang maaari nating palitan sa kabuuan? Tanong ni Lance. Binilang ni Helena ang kanyang mga daliri at sinabing, 8 red grade 7 magical cores ay maaaring ipagpalit sa 16 na spirit stones. 20 red grade 6 na magical cores ay maaaring ipagpalit sa 20 spirit stones, lahat ay pinagsama-sama, maaari tayong magpalitan ng kabuoang 63 first class. Mga espiritong bato. Pagkatapos magsalita ni Helena, napawaw ang mga tao at nagpalakpakan bilang pagdiriwang. Gayunpaman, sinabi ni Lance na may dismayadong hitsura sa kanyang mukha, ang kabuuan ay maaari lamang ipagpalit sa 63 first class na spirit stones. Walang pagkakamali. Si Lance ay mukhang bigo, hindi kasing bigo gaya ng kahon ng mga spirit stone na ninakaw niya mula sa pamilyang Damon, ang kahon na iyon ay mayroon pa ring mahigit 100 spirit stones. At ngayon pagkatapos ng 10 araw ng pagsusumikap, 63 spirit stones lamang ang napalitan, at ang 63 espiritong bato na ito ay kailangang hatiin sa 9 na tao, nagkataon na isang tao lang ang nakakuha ng 7 espiritong bato. Bago pa man makarating si Lance sa Flying Cloud Sect, nanalo na siya ng 5 first class spirit stone sa isang taya sa sinumang mula sa pamilya Meng sa Tianbao City. Kung magpapatuloy ito, may umutot pa. Kuya, bakit hindi ka masaya? Tumingin si Helena kay Lance at sinabing, oo, kapatid na Lance, dapat tayong maging masaya na nakakuha tayo ng napakaraming mga batong espirito sa loob ng 10 araw. Naguguluhan din si Balbina at tumingin kay Lance. Ngumuso si Lance, 63 spirit stone lang ito, ano ang dapat ikatuwa? Marami na ang 63 piraso nagpupunta kami dito noon para manghuli ng demon cores, at pagkatapos ng bawat oras, halos 2 piraso lang ang pwede naming palitan, at isang spirit stone ang pinagsaluhan naming 4. Hindi. Nagulat si Lance, tila napakadaling dumating ng mga spirit stone ni Lance noon, kaya naman napakaliit ng pakiramdam nila ngayon. Sinabi ni Helena, brother, sa tingin mo ba napakadaling makuha ang mga spirit stone, kahit na sa aming pamilyang Damon, isang buong pamilya ang kumita ng mga spirit stone, maaari lamang kaming kumita ng higit sa 500 first class na mga spirit stone, 10 hanggang 20 ikalawang klase. Spirit stones every month. And as for third class spirit stones, hindi man lang kami kumita ng isa sa isang taon. At ngayon, sa loob lang ng 10 araw, nakakuha na kami ng ika-10 ng buwanang kinikita ng isang pamilya, talagang malaki iyon. Manam. Lance ay tumango lamang at bumantong hininga, mukhang ang pagkuha ng mga spirit stone sa pamamagitan ng pangangaso ng mga demonyo ay hindi kailanman ang pinakamahusay na paraan. Ito ay orihinal, sabi ni Balbina. Nagtanong si Lance, kung gayon, ano ang kailangan para makakuha ng pinakamaraming spirit stones? Sinabi ni Helena, syempre negosyo ito. Negosyo. Oo, iyong malalaking pamilya,
lahat sila ay kumikita ng mga spirit stone sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Ang mas maraming mga spirit stone na mayroon sila, ang mas malakas na mga tao ay lumalabas sa kanilang mga pamilya, at iba pa, lumalakas at lumalakas. Nagtanong si Lance, anong uri ng negosyo ang maaaring gawin dito? Kung magbubukas ako ng nail salon, o kung magbubukas ako ng kaktivi, maaari ba akong gumawa ng mga spirit stone? Naisip ni Lance sa kanyang sarili, walang sinuman sa mundong ito ang nagpapatakbo ng tindahan. Ganito, hindi competitive, I wonder kung nakakagawa sila ng spirit stones. Ano ang nail salon, at ano ang KTV? Sentimo, binibigyan ko lang kayo ng halimbawa, hindi ko naman sinabing kailangan kong buksan itong shop. Nail art is to help people beautify their nails, paint their nails and so on. I don't sentimo, understand the specifics. KTV, ito ay isang lugar na dalubhasa sa pagkanta. Ang 8 babae ay tumingin lahat kay Lance na walang imak. Sinabi ni Helena, Kuya, saan mo nakuha ang kakaibang ideya na ito Ate, maganda ba itong ideya ko? Sinabi ni Balbina, what the hell? Not to mention na kumita ng spirit stones from immortals, hindi man lang kumikita ng gintong barya mula sa mga ordinaryong tao, manicure. Nakakatawa ka ba? Naku, random na halimbawa lang ang ibinibigay ko sa iyo, nga pala, ate, anong negosyo ba ang pamilyang Damon natin? Sinabi ni Helena, ang aming pamilyang Damon ay pangunahing nasa negosyo ng vellum. Ano ang vellum? Ang papel na vellum ay ginagamit upang gumawa ng mga anting-anting, ngunit ang mga anting-anting na gawa sa vellum na papel ay ang pinakamababang grado ng mga anting-anting. Ang aming pamilyang Damon, hindi, ang aming buong Heavenly Level City, ang 4 na dakilang immortal na pamilya ng paglilinang, lahat sila ay nasa negosyong yellow paper. Yung mga alchemist ng anting-anting, gusto nilang gumuhit ng mga anting-anting, syempre ang vellum ay parang isang bagay na napakakaraniwan, ngunit ang paggawa ng ganitong uri ng material na paggawa ng anting-anting ay nangangailangan din ng napakataas na antas ng kasanayan. Ang aming pamilyang Damon ay mayroon ng libu-libong taon ng karanasan sa mga ninuno, syempre, mahusay din ang kompetisyon, sa Tianbao City lamang, ang 4 na pangunahing immortal na pamilya ng paglilinang ay lahat ay nasa negosyo ng vellum. Tumango si Lance, medyo natutunan na ni Lance ang tungkol sa pagpipino ng anting-anting noon, kaya lumabas na ang vellum ay isang espesyal na ginawa, hindi basta-bastang dilaw na hiwa ng papel, hindi katakataka na si Lance ay nabigo sa anting-anting sa pagpino sa sarili noon. Sinabi ni Lance, gusto kong magnegosyo, gusto kong kumita ng mga spirit stone. Ngumiti si Helena, brother, hindi ganoon kadali iyon, napakalaki ng kompetisyon, at hindi mo magagawa ito nang walang lakas na i-back up ito. Kung hindi ka hahayaang kumita ng pera ng iba, lilipulin ka niya. 1517. Naisip ito ni Lance, paanong ang pagnenegosyo sa mundo ng mga espiritu ay parang mortal na mundo, na direktang pumapatay sa kompetisyon. Tinanong ni Balbina, Brother Lance, anong uri ng negosyo ang gusto mong gawin? Naiintindihan mo ba ang proseso ng paggawa ng vellum na minana ng iyong pamilyang Damon? Hindi ako gagawa ng ganoong kamura na negosyo, gusto kong matutong gumawa ng mga anting-anting, at pagkatapos kong matutong gumawa ng mga anting-anting, maaari ko ring ibenta. Kung gayon, kailangan mo munang magbigay-pugay sa isang master, at maaaring walang anting-anting na tagapagdalisay na magtuturo sa iyo, maliban kung ikaw ay isang mahusay na henyo, imposible para sa iyo na matuto ng mag-isa. Tanong ni Lance, may master bang alchemist ang Flying Cloud Clan natin? Syempre mayroon, ngunit ang pagpino ng anting-anting, alchemy, wala sa kanila ang may anumang panlabas na recruitment, ang mga malalakas na tao lamang na pumipili ng sarili nilang mga disipulo, at kakaunti sila. Ngayon sa ating Flying Cloud Sect, ang taong nagbebenta ng mga anting-anting. Sa Outer Disciple Circle ay isang disipulo ng isang Master Talisman Refiner ng Flying Cloud Sect, ang pangalan ng kanyang shop ay Infinish. Si Helena ay naglabas ng fixing talisman, sinabi ni Helena, itong fixing talisman, ang pinakamalakas ay kayang ayusin. Isang red grade 5 magical beast, kailangan nito ng first class spirit stone para makabili nito.
Lahat kaming outer disciples ay bumili nito sa tindahan ni Ying Xiaofu. Kinuha ni Lance ang anting-anting sa kamay ni Helena at tiningnan itong mabuti, tiyak na ipagpapatuloy ni Lance ang pag-aaral nito mamaya. Sige, balik muna tayo ngayon. Ang grupo ni Lance ay bumalik sa Flying Cloud Sect. Magpalit muna tayo ng mga Spirit Stone ngayon. Sabi ni Balbina. Sige, para maiwasan ang mahabang pagtulog sa gabi. Kuya, sumama ka rin. Hinawakan ni Helena ang kamay ni Lance. Mabuti pa rin si Lance, kaya pumunta siya upang tingnan. Nagtanong si Lance, saan mo pinapalitan ang magic core ng mga Spirit Stone? Mayroong ilang mga lugar kung saan maaari mong palitan ang mga ito, at ang exchange ratio ay pareho sa alinman sa mga ito. Hindi ba opisyal para sa Flying Cloud Sect ang lugar upang makipagpalitan ng mga Spirit Stone? Siyempre hindi. Isa rin itong exchange shop na pinamamahalaan ng ilang kamag-anak ng Flying Cloud Sect. Sa madaling salita, nakukuha nila ang aming mga magic core, at pagkatapos ay sumasailalim sila sa espesyal na paggamot upang pinuhin ang aura sa mga core at gumawa ng mga spirit stone, mula sa na maaari silang kumita ng isa pang kita. Halimbawa, ang ating Red Rank 6th Grade Demon Core ay maaaring ipagpalit sa isang 1st Grade Spirit Stone, ngunit maaari silang kumuha ng dalawang 1st Grade Spirit Stones mula rito, kaya isang tubo iyon, di ba? Nakikita ko, paano nila pinipino ang mga Spirit Stone. Tanong ni Lance. Ewan ko dyan, ang pagpino ng mga Spirit Stone ay lahat ng sikreto ng negosyo, tama, at iba-iba ang paraan ng bawat pamilya. Kung mas malakas ang paraan, mas dalisay ang pagpipino, mas malaki ang kita. Manam. Sabi ni Lance sa kanyang puso, mayroon talagang ilang pagkakataon sa negosyo, ngunit hindi alam ni Lance kung alin ang kaya niyang gawin. Ang pangangaso ng mga demonyong core para sa mga Spirit Stone ay palaging ang pinakamababang antas ng trabaho, hindi lamang ito nakakapagod, ngunit ito ay mapanganib din, at bilang isang resulta, kung kinuha mo ito upang ipagpalit sa mga Spirit Stone, kailangan mo pa ring pagsamantalahan ng layer. Tila hindi mahalaga kung ito ay ang mortal o espiritual na kaharian, may ilang mga katotohanan na kasing malupit, at palaging ang mga tao sa ibaba ang pinagsamantalahan. Si Lance at ang iba ay pumasok sa isang lugar na tinatawag na Lost Magic Core Exchange Shop. Palagi namin silang pinagpapalit dito. Sabi ni Balbina. Kinuha ni Balbina ang kanyang storage bag at sinabing, nagpapalitan kami ng mga Spirit Stone. Okay le. Lumabas ang isang lalaki, hindi naman masyadong malaki ang itsura ng lalaking ito, mga 20 taong gulang na, ang lakas niya ay nasa ikapitong yugto ng pagpino ng katawan. Tinitimbang ng lalaking iyon ang storage bag sa kanyang kamay at ngumiti, medyo mabigat, maupo muna kayo at maghintay, i-verify ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, ipinasa ng lalaking iyon ang storage bag ni Balbina sa likod. Tinanong ni Lance si Helena, dinala nila ito sa likod na bulwagan para sa pag-verify, magiging okay ba ito? Hindi naman dapat, araw-araw may nagpapalitan dito, and besides, dapat alam nila na nabilang na natin kung ilang magic core ang meron tayo. Sa sandaling ito, sa likod na bulwagan ng exchange shop na ito, isang tao ang nagbuhos ng mga magic core at nag-ipon ng isang tumpok. Wow! Saang alyansa sila galing? This time meron pang ang malaking ani. Thirst. Ito ay dapat na 500 magic core, lahat ay ipinagpapalit, hindi bababa sa 50 o 60 batong espiritu. Sabay-sabay na pagpapalitan ng marami, dapat ba nating ipaalam sa amo? Pagkatapos sabihin mo sa boss. Okay le. Isang lalaki mula sa exchange shop ang agad na pumunta sa panloob na enclosure ng Flying Cloud Sect. Ang panloob na enclosure ng Flying Cloud Sect ay maaari lamang ipasok pagkatapos ng eksaminasyon upang maging isang tunay na disipulo ng Flying Cloud Sect. Dumating ang taong iyon sa isang gusali sa panloob na enclosure ng Flying Cloud Sect. Sa ngayon, sa gusaling ito, isang lalaking nasa mid-20s ang nakaupo roon, itong lalaking nasa mid-20s ay umabot na sa ika-9 na yugto ng body refining, at naghahanda na siyang humakbang sa path ng switch phase. Boss! Ano ito? Ang exchange shop na binuksan namin sa Circle of Outer Disciples ng Flying Cloud Sect ay may malaking customer ngayon.
Isang maliit na panlabas na bilog ng mga disipulo, anong malaking customer. Talaga, kumuha sila ng higit sa 500 magic core upang makipagpalitan, at ang pinakamalakas ay nasa ika-7 ranggo ng red rank. Ang isang maliit na peripheral na disipulo ng Flying Cloud Sect ay maaaring pumatay ng isang pulang ranggo na ika-7 yugto ng mahiwagang hayop, sino ang may kakayahang gawin iyon? Naaalala ko, mayroon lamang isang tao sa buong bilog ng mga panlabas na disipulo ng Flying Cloud Sect na kasalukuyang nasa Red Grade 7, siya kaya ang dumating para ipagpalit. Kung siya iyon, sa totoo lang ipagpalit mo na, hindi karapat-dapat na guluhin ng isang taong ganito ang antas. Hindi. Ito ay isang grupo ng mga kababaihan, tama, ito ay isang alyansa ng mga panlabas na disipulo na may isang napakasikat at magandang babae, ang tinatawag na Helena. Helena, maaaring nagpunta siya para ibenta ang kanyang katawan at nakakuha ng napakaraming magic core. Ewan ko dyan boss, patayin ba natin ang presyo? Helena, maganda ang babaeng ito, hindi maiiwasan na ang ilang makapangyarihang inner circle na mga disipulo ay hindi makikipagsabuatan sa kanya, makatwiran na hindi sila dapat gumawa ng anumang bagay upang pakialaman siya, ngunit hindi ako natatakot sa aking malakas at matigas na backstage. Paano naman ito? Ipagkait sa kanila ang 10 Spirit Stone, kung gusto nila, hayaan si Helena na lumapit sa akin, hayaan mo lang si Helena na matulog sa akin ng isang gabi, at ang 10 Spirit Stone na pinigil ay ibabalik sa kanila. Mabuti. Si Lance at ang iba ay medyo naiinip na. Sumigaw si Balbina, "Hoy, nakapagbilang ka ba ng malinaw o hindi?" Hindi nagtagal, lumabas ang lalaki mula sa exchange shop at nagsabing, "Sige, bilangin mo lahat, narito ang iyong mga Spirit Stone, isa hindi bababa." Pagkasabi noon, hinagis niya ang isang storage bag kay Balbina. Si Balbina ay abala sa pagtanggap ng storage bag, mabigat ito, hindi pa ito naglalaman ng napakaraming Spirit Stones noon. Gayunpaman, dahil masikip ang exchange shop, hindi magandang ilabas ito at bilangin ng personal, kung tutuusin, kung alam ng mga tao na mayroon silang napakaraming mga Spirit Stone, hindi maiiwasan na hindi sila matarget at madyugo. Mangyayari. Sa makatuwid, sinabi ni Balbina, "Bumalik muna tayo." Tanong ni Lance, "Huwag mo silang bilangin." Hindi angkop na maglabas ng napakaraming tao para mabilang sila, bumalik at bilangin sila, sa tingin ko ay hindi kayang pigilan ng isang tindahan na may ganoong kalaking exchange point ang ating mga Spirit Stone. At saka, lahat tayo ay regular na customer, we exchange at their place every time, if we dare to take less, we won't come here to exchange in the future, ayaw nilang mawala ng customer source. Walang sinabi si Lance at sinundan sila. 15-18. Sinabi ni Lance, "Pumunta ka sa aking dormitoryo, mayroon akong sariling single room, mas ligtas ito, at maaari ka ring pumunta sa aking lugar para mag-practice mamaya." Mabuti. Hindi nagtagal pagkarating sa single room ni Lance, pagkatapos isara ang pinto, agad na ibinuhos ni Balbina ang mga Spirit Stone sa kanyang storage bag. Lahat, mabilis na bilangin ang mga ito, isang kabuoang 63 piraso, at tingnan kung mayroong ganoon karami. Mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Balbina, "Natapos ko na ang pagbilang, 50 Spirit Stones, ano ang resulta ng iyong pagbibilang?" May masamang pakiramdam si Balbina sa kanyang mukha. Sinabi ni Helena, "Ang binilang ko ay 50 Spirit Stone din." Sumigaw si Dandan, "Oh my God, ang mga tao sa exchange shop ay nabawasan ng 13 Spirit Stones." Nag-aalalang sabi ni Linlin, "Mali kaya ang pagbilang nila." Ngayon lang talaga nagkaroon ng kutob si Lance, pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nakapagpalit ng napakaraming Spirit Stone ng sabay-sabay. Sinabi ni Lance, "Nawawala ang isang buong 13 piraso, gaano man ito mali, hindi ito magiging mali, kaya isa lang ang paliwanag, sinadya nilang ibinawas ito." Galit na galit si Helena, sobra ang pang-aapi, paano mo magagawa iyon, napakasama nito. Yung ibang 9 na babae, lahat sila nabigla, 13 Spirit Stones halos kalahating taon na itong ani para sa kanila. Sinabi ni Balbina, "Tara, pumunta tayo sa exchange shop at hilingin sa kanila na ibalik ang 13 Spirit Stones na ibinawas nila." "Manam, alis na tayo."
Si Balbina Helena at ang iba pa, ay agad na pumunta sa exchange shop. Tila nahulaan ni Lance ang wakas, at tiyak na hindi ito maibabalik ng wakas. Sa ngayon, nag-iisip na si Lance ng countermeasures, kung hindi nila ito ibabalik, pagkatapos ay kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, sino mang maglakas loob na ay bully ang kapatid ko, hahayaan ko siyang mamatay ng walang libing. Kahit na ilantad ni Lance ang kanyang pagkakakilanlan, kahit na bukas ang isipan niya, papatayin niya ang mga bastard na iyon. Sumunod si Lance sa exchange shop. Noong una ay magalang si Balbina at sinabing, "Hello, ang mga spirit stone na ipinalit ko sa iyo ngayon ay dapat ay nagbigay sa amin ng kabuoang 63 spirit stones, ngunit binigyan mo ako ng 50 spirit stones, maaari mo bang ibigay sa amin ang mga spirit stone na ginawa mo, bibigyan mo kami." Sentimo, tama, nag-ani tayo ng mga spirit stone sa panganib ng ating mga buhay, pero pinipigilan mo itong ganito, sobra-sobra, at ang sinasabi mo ay ang Lost Exchange Shop, kung hindi mo ibabalik sa amin, ipapaalam namin sa lahat ang iyong pangit na ugali. Sigaw ng ilang babae. Sa pagkakataong iyon, ngumiti ang namamahala sa exchange shop at agad na nagutos, "Isara mo muna ang pinto." Oo. Isinara ng dalawang lalaki sa ikapitong yugto ng body refining ang pinto ng tindahan at naglagay ng sign na "Suspend Business" sa labas. "What do you guys want?" Kinakabahang tanong ni Helena. Ang mga tao sa exchange shop ay pawang inner circle disciples, hindi nila sineseryoso ang mga outer circle disciples, baka kung hindi pumayag si Helena na matulog sa kanila ngayon, mapipilitin silang lahat na pumunta. Ang sabi ng lalaking kinauukulan, "Oo, ipinag-kate namin sa iyo ang 13 mga batong espiritu, kung gusto mong ibalik ang iyong ibinawas na mga batong espiritu, simple lang, mangako ka sa amin ng isang kondisyon at ibibigay namin ito sa iyo." Anong kondisyon? Ito ay sa atin na, kaya bakit tayo papayag sa iyong mga tuntunin? Sabi ni Poplar. Sa iyo. Hindi, hindi. Kung payag kaming ibigay sa iyo iyon, kung hindi kami, hindi sa iyo. Sige, putulin ko ang kalokohan, sinabi ng amo namin na kung gusto mo. Ang 13 spirit stone na iyon ay bumalik, pagkatapos ay hayaan si Helena na matulog kasama ang aming boss para sa gabi. At manganga ko ang aming boss na ibabalik ito sa iyo. Ano? Sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Helena, gusto nilang ibalik kung ano ang nararapat sa kanila, ngunit talagang hiniling nila sa kanya na matulog sa kanila sa gabi. Nanginginig sa galit ang katawan ni Helena. Galit na galit din si Balbina at ang iba pa, "Sobra kayo, sa atin na ito, pilit mong pinipigilan, talagang may lakas ng loob na magtanong, hindi ba kayo natatakot na magulat tayo sa Flying Cloud?" Sekta. Idiot, nagre-report pa rin sa, "Anong biro, may pakialam kaya ang Flying Cloud sect sa ganoong kawalang kwentang bagay." At saka, ang aming amo, sa gitna ng inner circle ng mga disipulo, ay may ilang koneksyon, kung hindi, paano siya magbubukas ng tindahan sa outer circle of disciples, sa tingin mo may maaring magbukas ng shop? Sige, naihatid ko na ang mga salita ng boss natin, kung gusto nyo talaga ang 13 spirit stone na iyon, bahala na si Helena kung payag siyang matulog sa amo namin ng isang gabi. Sobra kayo. Sigaw ni Balbina na puno ng galit. Sa sandaling iyon, isang walang malasakit na boses ang lumabas, nakakatuwa na gawin. Sino? Sino ang nagsasalita? Sigaw ng tagapangasiwa ng katawan na nagpapadalisay sa ikawalong yugto sa exchange shop. Mayroong kabuoang 4 na tao sa exchange shop sa sandaling ito, kung saan ang tagapangasiwa na iyon ay nasa ikawalong yugto ng body tempering at ang 3 pa ay nasa ikapitong yugto ng body tempering, at silang lahat ay mga alagad ng inner circle ng Flying Cloud sect. Sinabi ko na. Agad na tumingin ang lahat kay Lance. Yo, saan galing ang bata? Mapangasar na ngumuso ang kinauukulan, baka sa mga mata niya ang intensyon ng pagpatay. Malamig na sinabi ni Lance, "May daan patungo sa langit ngunit hindi mo ito tinatahak, at walang pintuan sa impyerno, kaya dahil patay ka ngayon, tutuperin kita. Ngayon, sino mang nang-aapi sa kapatid ko mamamatay ka, mamamatay ka, at gayon din ang iyong amo." Ay po? Fuck you little brat, hinahanap mo ang kamatayan.
Ang isa sa mga nakababatang kapatid sa ikapitong yugto ng body refining ay nagmamadaling lumapit kay Lance. Nagtaas ng suntok si Lance. Boom! Isang kamao na may nagliliyab na apoy ang sumabog sa taong iyon, at sa sumunod na segundo, ang taong iyon ay naging mga labi. Ah! Nagulat ang natitirang tatlong tao. Ang lalaki na nasa ikawalong yugto ng body refining ay tumalon at napatay si Lance. Boom! Sinuntok muli ni Lance ang lalaki, at muli itong binato. Si Balbina at Helena at ang iba pa ay walang katulad na nabigla nang makitang pinatay ni Lance ang ikawalong yugto ng body tempering ng napakadali. Sa ngayon, si Lance ay hindi naging wind lightning, hindi dahil ayaw ni Lance na magkaila ang kanyang sarili, ngunit dahil si Lance ay walang oras o mood na gawin iyon, at bukod pa rito, kahit na itago niya ang kanyang sarili bilang wind lightning, maaari pa rin nilang malaman kung kailangan lang nilang sunggaban si Helena. Kaya, ngayon, si Lance ay bukas ang isipan. Mamatay. Malamig ang tingin ni Lance, at ang malamig na lamig ay bumaril sa dalawa pang tao sa ikapitong yugto ng body tempering. Sumigaw si Helena, "Brother, huwag maging impulsive, ang boss nila ay isang inner circle na disipulo at may backstage." Ngunit, huli na ang lahat, pinalayas ni Lance ang isa sa body tempering 7th order na lalaki sa isang galaw, ang nag-aapoy na palad ni Lance, direktang tumulong sa kanila sa pagsiklab, napaka-honest top na serbisyo. Ah! Ang huling tao sa ikapitong yugto ng body tempering ay hanggal, ang buong katawan niya ay hindi makapaniwala, ilang kislap lang, 3 ang patay, hindi pa banggitin na napakalakas ng isang bata. Run! Go report to the boss. Nataranta ang huling tao sa ikapitong yugto ng body refinement at sinubukang tumakbo patungo sa back hall. Sinusubukang umalis, ha? Ngumuso si Lance, syempre hindi niya ito hahayaang makatakas, may napatay si Lance ngayon, talagang gusto niyang gawin ito ng malinis, kahit na hindi natatakot si Lance sa gulo, ngunit ito ay natural na mas mahusay na hindi mahirap. 1519. Boom! Ang buong tindahan ay isang sabog ng init, at ang susunod na segundo ay lumabas ang amoy ng nasusunog, na pinatay ang lahat ng 4 na lalaking iyon sa isang kisap mata, na wala ni isang piraso sa kanila sa ilalim ng apoy ni Lance. Kuya! Si Helena at ang iba pa ay tulalang tumingin kay Lance, na para bang nag-aalala sila at nagdulot ng malaking problema. Tumingin si Lance kay Helena at sinabing, "Ate, hindi ko hahayaang mabuhay ang sino mang gustong mangbuli sa iyo, papatayin ko ang amo nila ngayon din." Kuya, huwag kang pabigla-bigla. Abalang sabi ni Helena. Pinayuhan din ni Balbina, "Brother Lance, kung makakapagbukas sila ng shop dito, dapat may malaking kapangyarihan sila sa background, baka may makapangyarihan, o henyong tao sa likod nila." Ngumuso si Lance, "Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod nila, basta't maglakas loob silang ay bully ang mga miyembro ng pamilya ko, lahat sila ay mapupunta sa impyerno." Kuya! Sumigaw si Helena nang makita ang galit ni Lance para sa kanya, labis siyang naantig, ngunit nag-aalala siya, ang kalupitan ng immortal na mundo ay pambihira, at hindi alam kung paano mamamatay ang sinuman kung hindi sila mag-ingat. Gayunpaman, dahil sarado ang pinto ng tindahan, sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa loob nito. Sinabi ni Lance, "Ate, huwag mo akong pigilan, kailangan kong pumunta at patayin ang boss nila bago pa malaman ng sinuman." "Pero paano kung napakalakas ng amo nila?" tanong ni Balbina. Sabi ni Lance, "Hindi. Nasa ika-9 na yugto pa lang ng body tempering ang boss nila, nagbukas lang sila ng shop dito dahil medyo may impluensya sila, nagtanong-tanong ako kung kailan ako pumunta dito. Pero body refining 9th stage, mapapatay mo talaga. I have my plan, so you guys go through the side door of the exchange shop and stay calm. Ngunit, pumunta ka." Sa huli, umalis muna sila sa gilid ng pinto, ayaw pumunta ni Helena at kinaladkad siya ni Balbina at ng iba pa, at ngayon ay naiwan na lamang kay Lance na linisin ang kalat bago malaman ng sino man ang nangyari. Dito. Naglakad si Lance sa likod na bulwagan ng exchange shop, kung saan nakita niya ang isang kahon ng mga spirit stone, na syempre ay ginagamit para sa pangangalakal.
Lihim na sinabi ni Lance, mahirap talaga para sa akin na patayin ang ika-9 na yugto ng body tempering, maliban na lang kung tantong ako sa ika-5 yugto ng body tempering. Gayunpaman, hindi ako malayo sa ika-5 hakbang ng body refining, at ngayon ako maglalaan pa ako ng 2 pang minuto para pinuhin ang kahon ng mga spirit stone na ito, tiyak na makakarating ako sa ika-5 hakbang ng body refining. Tumingkayad si Lance at nagsimulang pinuhin ang kahon ng mga spirit stone. Si Lance ay may immortal chi sa kanyang katawan, at tumagal ng wala pang 2 minuto upang pinuhin ang isang kahon ng mga spirit stone. Ang kahon ng mga espiritong bato ay hindi bababa sa 100 piraso. Tamang-tama, pagkatapos na pinuhin ang isang kahon ng mga spirit stone, ang immortal na chi sa katawan ni Lance ay mabilis na tumulong kay Lance na masipsip at matuno ang mga ito, kaya't nakapasok si Lance sa ika-5 yugto ng pagpino ng katawan sa isang kisap mata. Nanlamig ang tingin ni Lance, naabot ko na ang ika-5 yugto ng pagpino ng katawan, kaya mas magiging kumpiyansa ako sa pagharap sa ika-9 na yugto ng pagpino ng katawan. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad si Lance sa likod bahay ng exchange shop. Naglakad si Lance sa likod bahay ng exchange shop at nakita ang ilang mga batang babae, na lahat ay iniingatan ng pamilya. Sa Flying Cloud Sect, para makakuha ng walang kamatayang cultivation resources, may mga batang babae na handang panatilihin. Sino ka? Bakit ka nakalusot? Alam mo ba na ito ang punong tanggapan ng Tolman Alliance? Sigaw ng isa sa mga batang babae nang makita niya si Lance, na nasa ika-8 yugto din ng pagpino ng katawan at inaantay. Iningatan. Bunch of slots. Ngumuso si Lance. Anong sabi mo? Boom! Si Lance ay hindi nag-abalang makipaglokohan sa kanya at isinabog siya sa slag. Ah! Nagulat ang ilang babae sa tabi niya. Boom! 3 ang napatay ni Lance sa isang iglap, naiwan lamang ang huling batang babae sa ika-7 yugto ng pagdadalisay ng katawan. Ang batang babae na ito ay may maayos na figure at ang kanyang balat ay medyo malambot. Kinurot ni Lance ang kanyang leeg at nagtanong, hihilingin kong sagutin mo. Yes. Senior, spare your life. Nataranta ang babae at humingi ng awa. Sino ang may-ari ng Fair Exchange Shop sa labas? Oo, boss namin yon. Anong pangalan ng amo mo? Nasaan siya? Ang aming pinakamatanda ay tinatawag na Garrett, at siya ay nasa isang silid sa huling patio na iyon. Anong nasa backstage niya? Ang aming boss ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki na isang pangunahing disipulo ng Flying Cloud Sect at napakatalino. Bukod pa rito, ang aming amo ay nagmula sa isang 10,000-year cultivation family at siya ang pangunahing supling ng 10,000-year cultivation family na ito. Buti naman, pwede ka nang mamatay. Bang! Sinampal din ni Lance ang babae hanggang sa mamatay, kahit na maayos ang kanyang anyo, hindi man lang siya nilinggan ni Lance. Naglakad si Lance sa huling patio at nakatagpo ng ilan pang mga lalaki. Pinatay silang lahat ni Lance at pinasabog sila ng pira-piraso. Sa wakas, sinipa ni Lance ng malakas ang pinto ng isang silid, at sa kama ng silid na iyon, 2 katawan ang mabangis na pinagsalikop. Hindi na kailangang magtanong, ang lalaking iyon ay tiyak na si Garrett. Anong tao? Nagsasaya si Garrett nang siya ay nabalisa, at umungol siya nang may biglang galit. Lumapit si Lance sa babae, nang hindi tumitingin, at pinatay muna ang buong katawan na hubot-hubad na babae. Gayunpaman, agad na inatake ng Garrett na iyon si Lance. Boom! Sinampal ito ni Lance, at ang buhok ni Garrett ay napaso, ngunit siya, kung tutuusin, ay nasa ika-9 na yugto ng body refining, at hindi man lang siya napatay ng sampal ni Lance, ngunit, mukhang gulo ito. Ikaw, sino ka ba? Galit na sigaw ni Garrett, habang medyo natatakot sa loob. Malamig na sinabi ni Lance, kapatid ko si Helena, hindi mo na kailangan pang malaman ang iba, hayaan mo akong ihatid ka. Papuntahin mo ako, tingnan natin kung may kakayahan ka. Sa ngayon, na si Garrett ay nagkukunwaring nakikipaglaban hanggang mamatay kay Lance, ngunit lihim siyang naglalabas ng anteng-anteng. Sa kanyang puso, sinabi ni Garrett, talagang malakas ang taong ito, at bagaman hindi ako ganoon. Madaling talunin, hindi nararapat na makipag-away ako sa kanya ng matagal sa sandaling ito, kaya umalis muna ako.
Mabilis na naglabas si Garrett ng isang dungeon talisman, hanggat ginamit niya ang dungeon talisman, mabilis siyang makakaalis. Sa kasamaang palad, walang iiwang buhay si Lance ngayon, kaya natural na tumusok na siya ng kaunti. Boom! Tinamaan ng palad ni Lance, at sinunog ng apoy ang buong silid at naging abo. Ang ganitong uri ng abo na agad na nasusunog ay wala man lang mga paputok. Ang anting-anting nakakalabas lang ni Garrett ay nasunog sa isang iglap, at maging siya mismo ay nasunog sa balat, na mamao sa sakit. Ang nag-aapoy na palad ni Lance ay hindi masunog ang kanyang katawan hanggang sa maging abo, at tila ang lakas ni Lance ay nasa ika-9 na yugto ng body tempering sa ngayon. Paf! Pinutol ni Lance ang ulo ni Garrett sa susunod na segundo. Phew! Tapos na, si Lance ay pumatay ng 15 o 16 na tao mula sa exchange shop hanggang dito. Kinuha ni Lance ang storage bag ni Garrett. Agad itong ibinuhos ni Lance at tiningnan, mabuti ang kalungkutan, mayroong 5 buong kahon ng mga espiritong bato. Noong una ay gusto ni Lance na dalhin ito sa kanya, ngunit sa pag-iisip, hindi niya ito madala, dahil pinutol na niya ang lahat maliban sa alyansa ni Garrett, higit sa 12 buhay, at tiyak na susubaybayan ito ng Flying Cloud Sect. Pababa, kaya ang pinakamagandang bagay na magagawa ni Lance ngayon ay pinuhin ang 5 kahon ng mga Spirit Stone. 1520. Agad na pinasigla ni Lance ang Immortal Chi sa kanyang katawan at sinimulan itong pinuhin. Ang Immortal Chi sa katawan ni Lance ay napakasama kung kaya't ang buong 5 kahon ng mga Spirit Stone ay napino sa loob ng wala pang 2 minuto, na wala ni isang batong natira. Ang mas hindi makajos ay ang mga pinong espiritong bato na iyon, hanggat nalalanghap ang mga ito sa katawan ni Lance, tinulungan ng Immortal Chi si Lance na masipsip at matuno ang mga ito. Hindi kailangang mag-alala ni Lance kung matutunaw ba niya ang mga ito o hindi. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kaharian ni Lance ay tumaas mula sa ika-5 yugto ng pagpino ng katawan hanggang sa ika-7 yugto ng pagpino ng katawan. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Lance, at mula sa pouch ni Garrett, naglabas siya ng isang stack ng mga anting-anting. Gustong kumpiskahin ni Lance ang mga anting-anting na ito, ngunit kung sakali, winasak ni Lance ang lahat. Pagkatapos noon, mabilis na inilikas ni Lance ang eksena at bumalik sa kanyang single room. Sa sandaling ito, sina Helena, Balbina at ang iba pa ay sabik na naghihintay kay Lance. Bakit hindi pa siya bumabalik, baka may nangyari? Nagmamadaling sabi ni Helena. Don't worry, hindi pa naman ito matagal, maghintay ka pa. Sa sandaling ito, pumasok si Lance. Kuya! Si Helena ay sumugod sa kanya sa takot, pagkatapos ay hinawakan si Lance sa kanyang mga bisig. Ibinagsak ni Lance ang kanyang ulo sa mainit, napakatamis na lambot muli. Ate, bitawan mo na ako. Kumusta ka na, kuya? Okay lang. Binitawan ni Helena ang nag-aalalang tanong ni Lance. Ate, ayos lang ako. Isang grupo ng mga batang babae ang nagtipon sa paligid ni Lance. Tumingin si Balbina kay Lance, palaging nararamdaman ni Balbina na parang mas malakas ang lakas ni Lance, ngunit parang sinadya itong pinigilan. Iniisip ni Balbina kung naitago pa ba ni Lance ang kanyang lakas noon sa True Beast Forest. Sa katunayan, totoo na hindi pa itinago ni Lance ang kanyang lakas noon, ngunit si Lance ay nakapagbiyaw pa lamang ng 3 kaharian at umabot sa ika-7 yugto ng body tempering, kaya kahit gaano pa ito itinatago ni Lance sa sandaling ito, ginawa pa rin nito si Balbina. Pakiramdam ni ay tila mas malakas si Lance. Siyempre, hinding-hindi maniniwala si Balbina na si Lance ay tumaas ng husto sa maikling panahon. Si Dandan ay abala sa pagtatanong, Brother Lance, tell me, how is it back there? Sinabi ni Lance, napatay ko na si Garrett, at maging ang lahat ng miyembro ng team na sumunod sa kanya, pinatahimik ko na sila. Simula ngayon, magpapanggap tayong hindi natin alam ang tungkol dito. Pero, sa dinami-dami ng patay, paano tayo kumilos na parang hindi natin alam?
Sa ilang sandali, walang sinuman ang naghihinala sa amin, ang Flying Cloud Sect ay hindi na nag-aalala tungkol sa panlabas na bilog ng mga disipulo, bukod pa, ang mga tao ng Flying Cloud Sect ay nag-imbestiga at inalis muna ang panlabas na bilog ng mga disipulo, dahil sila ay, hindi ako naniniwala na magagawa ito ng panlabas na bilog ng mga disipulo, kaya huwag mag-alala, panatilihing normal ang pag-iisip. Sabi ni Lance. Sinabi ni Balbina, iminumungkahi ko na para sa susunod na buwan, isara nating lahat ang ating mga pintuan upang pinuhin ang ating mga espiritong bato at huwag lumabas sa loob ng isang buwan. Mabuti. Naglabas si Lance ng 13 Spirit Stones at sinabing, ito ang ipinag-kate nila sa amin, binawi ko ito. Hindi ko kinuha ang natitira, para tingnan ninyo ang aking storage bag. Pagkasabi noon, kinuha ni Lance kanyang storage bag para ipakita sa lahat na nagpapatunay na si Lance ay walang extrang spirit stone sa kanya, ang dahilan kung bakit niya ginawa ito. Si Lance ay natakot na ito ay sumabog pagkatapos, ilang mga kahon ng mga spirit stone ni Garrett ang ninakaw, sila naghinala na kinuha sila ni Lance, at hindi sila ibinahagi ni Lance, tiyak na hindi sila kumbinsido, at may mangyayaring hindi maiiwasan. Nako, syempre naniniwala kami sa iyo, kahit na totoo na kinuha mo ito, ibabahagi mo pa rin ito sa amin. Sabi ni Balbina. Si Lance ay abala sa pagsasabing, hindi na ako kukuha, dahil hindi ko na ito mapipino kung kukuha ako ng higit pa, mahuhuli lamang ako ng isang hawakan. Gayunpaman, kung ang grupo ni Garrett ay mamatay, ang kanilang mga espiritong bato tiyak na dadalhin, at pagkatapos, tiyak na sisisihin nila ang mga tagapaglipol. Sentimo, sayang, hindi namin ginawa. Mayroong tumagal, at ikaw ay ma-frame para sa pagkuha nito. Sige, bumalik na kayo. Ayaw ko ng kahit isang piraso ng 63 Spirit Stones na nakuha ko sa pangangaso sa mga hayop sa pagkakataong ito, kayong 8 ang magsasalo. Ito. Huwag kang maging magalang sa akin, ako, si Lance, ay nangangailangan ng mga Spirit Stone, marami pang paraan kaysa sa isa. Sabi ni Lance. Kung ganoon ay tanggap na tayo. Pagkatapos nito, bawat isa sa 8 sa kanila ay nakakuha ng halos 8 mga batong espirito. Si Balbina at ang 6 pang babae ay masayang bumalik sa kanilang dormitoryo, habang si Helena ay nanatili. Ate, maaari mong pinuhin ang mga espiritong bato sa aking lugar. Bueno, gusto rin ni sister na makasama ang kanyang kapatid. Sabi ni Helena. Awkward na ngumiti si Lance, kahit na hindi ganoon ang sinadya ni Helena. Kuya, totoo bang walang mangyayari sa iyo? Tanong ni Helena. Ate, magtiwala ka sa akin? Sige, dapat mong dali-daliin ang mga spirit stone. Ano naman sa'yo, bakit ayaw mong ibahagi ang mga spirit stone Bakit hindi ko hatiin ito sa 4 na piraso para sa iyo? Sabi ni Helena. Ate, hindi naman talaga kailangan. Sige, kung ganoon ay kukunin ko na napakatalino mo kaya hindi mo na kailangan ng mga spirit stone para makagawa ng mabilis na pambihirang tagumpay. Pagkatapos ate, dalisayin mo ang mga spirit stone. Mabuti. Si Helena ay nasa silid, nakaupo sa sahig, hawak ang isang batong espirito sa bawat kamay, patuloy na pinipino ito at pagkatapos ay nilalanghap ito, napakabagal. Hindi makayanan ni Lance ang pagiging napakabagal. Kung si Lance ay nagpino ng napakabagal, kailangan talaga siyang bumagsak, at gaano man karaming mga spirit stone ang ibinigay sa kanya, hindi niya malalaman kung kailan niya matatapos ang pagpino sa mga ito, marahil iyon ang dahilan kung bakit umabot ng libu-libong taon. Immortal cultivators upang maging napakalakas. Sinabi ni Lance sa loob-loob, hindi ko alam kung matutulungan ko ang aking kapatid na babae na ayusin ito ng magkasama, sa lahat ng paraan. Lumapit si Lance kay Helena at sinabing, ate, hayaan mo akong tulungan kang magpino ng magkasama. Matutulungan mo rin ba yan? Siyempre, may mahiwagang kakayahan ang kapatid ko na makakatulong sa iba na magpino ng mga spirit stone, bakit hindi natin subukan? Mabuti. Agad na umupo si Lance sa likod ni Helena, iniunat ang kanyang mga kamay at inilagay ang mga ito sa likod ni Helena, pagkatapos ay pumasok ang Immortal Chi sa kanyang katawan sa mga meridian ni Helena.
Gaya ng inaasahan, matutulungan ni Lance si Helena na pinuhin ang mga Spirit Stone, ngunit hindi kasing bilis. Ang dalawang Spirit Stone sa mga kamay ni Helena ay tumagal ng halos 10 minuto, at tinulungan siya ni Lance na pinuhin ang mga ito. Oh my God, hindi ito totoo. Hindi makapaniwala si Lance. Sister, gaano ka ba katagal bago magpino ng dalawang Spirit Stone? Tanong ni Lance. Sa aking kasalukuyang lakas, aabutin ng hindi bababa sa 3 o 4 na araw upang pinuhin ang isang first class na Spirit Stone, at ang dalawa ay aabot ng 7 o 8 araw. At ngayon, tatagal lamang ng 10 minuto. Hehe ate. Then in the future, tutulungan ka ng kapatid ko sa pagpino nito, para mas lalong lumakas si ate. Tumingin si Helena kay Lance na para bang tumitingin siya sa isang kayamanan. Hindi ko talaga alam kung anong mga pagpapala ang nagawa niya sa kanyang huling buhay upang makilala ang isang misteryoso at pinakamakapangyarihang kapatid sa buhay na ito. Oh,